Hi, good morning everyone. Ayan, welcome back to my channel po, Hilda Chavez Evio po. At ayan, nasa baba po. At bago ko po impisahan ang aking video guys ay sinashoutout ko po ang aking mga kababayan dyan sa Bicol region. Lahat po ng aking mga kababayan, mga aking kaibigan, kamag-anak, kapatid. Ayan, shoutout po sa inyo at sana ay nalampasan ang unos na dumating po sa inyo. So, ayan, ngayong araw na ito guys ay isi-share ko sa inyo kung papaano ako gumawa ng toge o yung beans sprout. Ayan. Kasi nagkikrave kami ng fried beef with toge. So, dahil wala kaming nabibilihang maayos na toge since napakalayo namin sa market, tsaka dito naman sa mga tindahan dito, hindi na maayos ang toge na nabibili namin. Kaya naisip ko na gagawa na lang ako ng sarili kong toge. Magpapatubo ako ng toge guys para mas sure ako na mas fresh, mas marami akong mailuluto at magagawa ko yung gusto ko kung gaano siya kalalaki. Ayan. Eto guys, kung paano ko siya gawin, napakadali lamang at walang kahirap-hirap. So, ayan, start ko lamang guys kung paano ko gagawin, ipapakita ko sa inyo. Ayan, eto meron ako ditong 1/4 kilo ng munggo seeds. Ayan, nabili ko lang ito sa supermarket at kung meron kayong mga munggo dyan ay pwede yon kahit na anong klaseng munggo ang meron kayo. So, ayan guys, eto, binabad ko siya ng overnight. Ayan, babad nyo lang ng overnight. At eto, medyo bumuka na siya ng konti, umalsa siya. So, ayan. Ang gagawin ko dito guys ay ibabalot ko siya sa telang basa. At para naman sa ganun ay mag-umpisa na siyang tumubo. Ayan. Eto guys, meron ako ditong lalagyan. At dito ko nga siya ilalagay. Kukuha lamang ako ng malinis na lumang tela. Ayan, meron akong luma ditong towel. Mas maganda yung towel. At yung iba naman ay sako. Pero ako tela na lang ang gagamitin ko. Kasi para mas sure ako na malinis yung gagamitin ko. Kasi kapag sako medyo hindi ko alam kung marumi yun. O ayan, eto guys. Malinis naman ito. Luma na nga lang. Kasi nga patutubuan ko lang naman. Mas maganda guys yung old towel. Kasi dyan didikit-dikit yung kanyang mga ugat. Ayan, lalagay ko lang siya dito guys. At ayan, ilalagay ko na tong munggo. Pwede nyo rin guys hiwa-hiwalayin kung gusto ninyong hindi masyadong kumpul-kumpul. Gumamit pa kayo ng ibang lalagyan. Ganito lang din ang sistemang gagawin ninyo. Ako isahan na lang. Ayan, and then babasain ko siya ng tubig. Ayan. Ayan. Ibabalot ko lang siya guys. At hihintayin ko ito ng mga 3 days. Depende siya sa kung gaano na siya kalalaki. Siguraduhin nyo lang guys na yung inyong paglalagyan at yung ilalagay ninyong tubig ay malinis naman. Para hindi marumi yung inyong magiging toge. O tingnan nyo guys ha, 1/4 kilo lang ito. Pero nung umalsa siya, napakadami na. Kaya kapag tumubo ito talaga napakadami. Ayan, basain ko lamang ulit. Para mas basang-basa yung tela. Ayan. At syempre, para hindi ito marumihan ay i-cover ko siya.
Siyempre guys, medyo pag kinover ko siya, tinitingnan-tingnan nyo rin. Ayan. O, ito na guys. After 1 day, yung buong araw na lumipas, kinabukasan, ito yung naging result niya. Ayan, talagang nag-umpisa na siyang tumubo. Napakabilis talagang tumubo guys ng monggo. Lalo kapag yung monggo ninyo ay medyo hindi siya pangit. Hindi pangit yung buto. I mean, hindi pangit yung walang bukbok, ganun. Kasi may mga monggo seeds na hindi quality. May mga insekto siya. Kaya kapag nagpapatubo kayo ng toge, siguraduhin ninyo yung monggo seed ninyo ay maganda siya. Ayan. After 1 day yan guys, and then ibalik ko uli. At babasain ko uli ng tubig. Siyempre guys, wag naman yung sobrang dami ng tubig na lulubog na yung inyong seed. Kaya nga merong salaan ito sa ilalim pinatungan ko. O ayan, and then pag kinover ko siya, medyo nakasingaw. Para sumisingaw siya ng konti. O eto na guys. Ulit. Ayan, tingnan nyo naman. After ng ilang araw. O, eto na siya guys. Ganyan na siya. 3 days na ito guys. O, diba? Ang haba na niya. Tulad nga ng sabi ko guys, kung ayaw ninyo ng kumpul-kumpul siya, hiwa-hiwalay ninyo, nipisan nyo lang yung pagkakalagay sa bawat container. O, ganito na siya guys. Diba? 3 days lang ito. Kasi nga, yung aking monggo medyo matagal na siya. Sa market siguro, sa supermarket, hindi siya bagong ani, kaya mas mabilis siyang tumubo. Ayan, harvest na guys. Ayan. O, di ba nakakatuwa? Talagang sulit na sulit ako at kwantusawa ako ngayon sa pagluluto nito. Pero syempre, ayan, eto, tingnan nyo guys, nilinisan ko na siya. Tinanggalan ko ng ugat. Saka yung mga medyo hindi magandang tubo, inalis ko yon. O, diba guys, isang plangganang maliit. Marami-rami na ito. Every time guys na gusto ko talaga ng toge, nagpapatubo ako. And then, ayan guys. O, lulutuin ko na siya sa fried beef with toge. O, ito ang aking mga sangkap. Chili green, bell pepper, at ang aking beef na binabad ko sa minarinade ko. O, ayan ang aking toge. Ayan. At syempre ang aking seasoning and oil. Basic lang guys ang pagluluto nito. Wala namang kahirap-hirap Kung paano kayong nagluluto, ganun lang din. Ang pinakita ko lang dito is yung aking toge, kung paano ko pinoproseso. Ayan. O, ayan guys. Fried ko muna itong aking beef. Ayan. At ito guys ay ibinabad ko sa konting soy sauce. Ayan. Paminta. At nilagyan ko siya ng pineapple juice. Instead of calamansi, pineapple juice guys ang ginamit kong pambabad. Saka syempre nilagyan ko ng garlic. Ayan. Yung talagang pagbababad ng barbecue. Ganun lang naman din kasimple. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong ipambabad. Pero ako ang pagbababad na ginawa ko dito is yung pangkaraniwang pagbababad ng barbecue. Yan, okay na ito guys. Fried na siya.
O yan, next. Ito na ang aking garlic. Unahin ko syempre. Garlic talagang inuuna ko kasi gusto ko mag golden brown yung aking garlic para mas aromatic. Yung iba kasi inuuna nila sibuyas. Kanya-kanya naman tayo kung saan tayo komportable sa pagluluto. Basta kung gusto ko yung garlic ko nag-golden brown. Ayoko yung hilaw, yung aking garlic. Ayan, onion. Ayan, basic lang guys. Kung paano kayo naggigisa, ganun lang din naman. Subukan nyo na guys gumawa ng toge. Madali lang. Pwedeng business yon. Ayan na yung aking beef. Nilagay ko na. At siyempre pinagbabadan para papakuluin ko ito ng mga ilang, siguro mga 20 minutes. Kasi medyo, siyempre yung beef natin minsan makbunat dahil hindi ko naman ito pinalambot. Binabad ko lamang at pre-night. Kaya medyo papakuluin ko pa para lumambot siya. So, eto na guys. After kong pinakulo, lagyan ko na siya ng black pepper. Try nyo ito guys, para maiba naman ang inyong menu. Para hindi nakakasawa. At syempre, very, very healthy kasi walang ganong taba. At puro gulay. O yan, add ko na itong aking toge. O diba guys, ang dami. Nakakatuwa, para siyang pansit. Yung mga mahilig dyan maglumpiang toge, gumawa na lang kayo guys. Magpatubo kayo, hindi mahirap magpatubo. Ayan. Shout out nga pala guys sa mga bagong nag-subscribe sa akin. Ayan. O, ayan na. Add ko na itong aking bell pepper, ang green chili, para maganda ang dating nitong aking gulay. Add ko na rin itong aking seasoning to taste. At kung may iba pa kayong gustong pangtimpla, kayo na rin ang bahala kung gusto lang naman ninyong gayahin ito. Ayan guys, ganito lang naman kasimple. Talagang ang ipinagmalaki ko lang yung pagpapatubo ko ng toge. Sa lahat ng mga nagko-comment guys, thank you very much. Pwede kayong mag-suggest guys ng gusto nyo menu. O ayan, luto na ito. Mag-plating na ako guys at ready to eat na. O diba napaka-healthy? Kahit di ka na kumain ng rice. Tulad ng sabi ko guys, nagko-concentrate ako talaga sa gulay. O eto na guys ang aking fried beef with toge. Yummy talaga ito guys. And so ayan na nga guys, naipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa yung toge. Ayan, 1 to 3 days lamang guys ay malaki na siya. Basta depende sa inyong pagdidilig. Dahil kailangan tinitingnan-tingnan ninyo o binabasa ninyo para mas mabilis siyang tumubo. Ayan. Kung ayaw nyo naman na mas mabilis siyang tumubo, huwag ninyong tatakpan.
Ayan, wag nyo yung tatakpan yung inyong Tupperware o yung inyong lalagyan kung saan nyo siya papatubuin. Ayan guys, at na-share ko sa inyo kung paano. Gumawa na lang din kayo dahil sa market kasi napakamahal. Konti lang siguro 25 pesos yung isang maliit na plastic. So kapag gumawa kayo yung 1/4 kilo ng inyong Mongo seeds ay makakagawa kayo guys ng isang plangganang maliit. O ayan, di ba ang dami? Kaya kung meron kayong handaan or nagbi-business kayo or meron kayong pagbibigyan, ayan, gumawa kayo guys dahil sigurado pag meron kayong 1/2 kilo or 1 kilo na Mongo seeds, napakadami na, siguro isang timba na yung magagawa ninyong toge. So ayan, try ninyo yung guys, yung aking fried beef with toge. Masarap siya guys. So ayan, salamat po sa inyong panonood guys at sana ay malampasan nating lahat ang unos na naman na dumating sa atin at kung meron po tayong maitutulong sa ating kapwa ay tulungan natin. Ayan, ako po ay nagbabahagi din ng konting tulong dun sa mga kaya kong tulungan. Sa abot lang po ng aking makakaya. Ayan, salamat po muli guys at advance Merry Christmas everyone at Happy Halloween na rin sa inyo. So ayan, God bless, bye!